Hispaniola umaga. Hispaniola umaga. Hispaniola umaga. Hispaniola umaga. Hispaniola umaga. Gusto ko yun. Hispaniola umaga. Kumare. Cheese. Hispaniola umaga. Pinabala ko magkayo dito ng mga bukirin. Bumili na nakasama kami. Magandang lugar. Marami sila. Kasi na yung kapatid. May aking kapatid eh. Gracias. Ano ito ba? Gracias. Kayo na pong maupo rito, Padre Damaso, sapagkat ikay mas nakakatanda ka sa akin. Hindi naman ako katandaan, Padre Silvia. Don Santiago, saluhan niyo po kami. Ipinakikilala ko nga pala ang anak ng matalik kong kaibigan, si Don Crisostomo Ibarra, kagagaling lang mula sa Europa. Kinagagala ko pong mailala ang kurin ng ating bayan ang matalik na kaibigan ng aking ama. Ipagpatawad niyo po ang aking pagkakamali. Tunay nga ba kayong anak ni Don Rafael Ibarra? Maligayang pagdating. Sana maging masaya ka sa piling ng iyong ama. Ang bahay dito ay tama. Gracias. Maganda sa Espanya. At nakaganda ng klima. Madami ako na itayong mga bukong. Iba pa rin talaga ang nagkakaroon sa inyo. Maraming salamat sa pagdadala. Maraming salamat. Nagagala ko. Ang pagkain. Si Kapitan Tiago ay isang lalaking bilugan ng muka, kayumanggi ang kulay at hindi kataasang kung titignan sa pisikal na anyo. Ngunit kung susumahin, sa kabuuang pagtingin ng bayan ng San Diego, isa siya sa pinakamayaman, malapit sa simbahan at sa pamahalaan. Mahusay siya makisama sa lahat ng tao, mahirap man o mayaman, mangmang o edukado, ordinaryong mamamayan o maging may tungkulin sa lipunan at simbahan. Kilala bilang isang mabuting tao si Kapitan Tiago. Bagamat hindi nakapag-aral dahil sa kakuriputang taglay ng ama, natuto siyang pamasukan sa isang paring Dominiko. Nagbunga ang kanilang pananampalataya ng isang napakarikit na sanggol na pinangalan ng Maria Clara. Naging malaking palaisipan ang pananamlay ni Doña Pia Alba nang ito'y magdalang tao. Tunay ngang malapit sa Kapitan Tiago sa simbahan at sa mga kaparian dahil nagagawa nitong matumbasan ang salapi, ang kabanalan, nakabibili ng kanyang pera ng panebena at pamisa. Anong nangyari sa'yo, anak? Huwag na po kayo magkalala sa aking nay. Nasaan na yung kapatid na si Crispin? Naiwan po sa kumbento. Anong nangyari? Kinuha po siya ng Sacristan Mayor. Kumain ka na muna. Umuwi na po ba si tatay? Oo, pero umalis din agad. Ayoko na pong maging Sacristan. Ayoko na. Tigil na. Kailangan kong ihanda ang mga ito para sa anak kong si Crispin at si Basilio. Hindi maaari para sa anak natin yan!
Huwag ka makalan dito! Magandang umaga, Maria Clara. Magandang umaga rin, Crisostomo. Lagi mo ba ako naaalala? O sadyang makakalimutin ka na dahil sa magagandang dilag na iyong nakilala na? Ano na mga makakalimutan, Gayong? Ang tinig mo ay aking narinig mula sa gubat ng Alemanya. Walang lugar na hindi kita kapiling. Ilang parusa na ang tinanggap ko mula sa aking guro. Nakalimutan na daw kita, ngunit hindi ko pa rin ito magawa. Pasensya na, nakalimutan ko ang aking tungkulin. Ay, oo nga pala, Maria Clara. Kailangan ko nang umuna kasi kailangan kong gampanan ng aking tungkulin mula sa San Diego. Si Don Anastasio na mas kilala bilang si Pilosopong Tasio ang itinuturing na pinakamatalinong tao sa San Diego. Nag-aral siya ng pilosopiya, ngunit hindi niya ito natapos. Mayaman ang kanyang ina kaya't siya ay nakaabot ng kolehiyo, subalit dahil sa takot ng ina na baka makalimot siya sa Diyos, sa labis na katalinuhan, pinapili niya si Pilosopong Tasio ang magpare o ang huminto ng pag-aaral sa Kolehiyo de San Jose. Mas pinili ni Pilosopong Tasio ang huminto sa pag-aaral. Nakapag-asawa siya ngunit sa kasawiang palad ay nag-agad ring nabalo. Dahil sa labis na pangungulila ay ibinaling niya ang kalungkutan sa pagbabasa ng mga aklat. Pinapakilala ko nga pala ang aking pinsan na si Don Alfonso Rienares, kamag-anak din ni Padre Dams. Magandang buhay sa pagbabalik dito sa Pilipinas, Don Linares. Paano sila nakatira dito, mga pulubi? Dapat tinuturuan sila ng leksyon, organisasyon, tulad ng ginagawa ng mga kura at Guardia Civil. Paano kung gatihan nila tayo? Nainggit ka siguro sa akin, ano? Siya nga ba? Sapagkat ang nakakapasok lamang sa iyong tahanan ay ang pinantod na iyan. Nakakahiya naman sa iyong dating labandera. Tara na, umuwi na tayo, huwag mo na siyang pansinin. Hindi, dapat turuan ito ng leksyon. Tara na, ngayon din pupunta tayong lalawigan. Hoy, alam mo ba? Si Doña Consolacion at ang kanyang alperes ay lagi nag-aaway. Ganun ba? Oo! Nakabigla. Sindi ko! Lumay! Kaya mo tarantado Tama ka! na, nakakasakit ka na. Nanghuli na pala lang. Sinasabi ko sa'yo, wala kang ginagawa. Tara! Mahay ko lang. Si Don Anastasio na mas kilala bilang si Pilosopong Tasio ang itinuturing na pinakamatalinong tao sa San Diego. Nag-aral siya ng pilosopiya, ngunit hindi niya ito natapos. Mayaman ang kanyang ina kaya't siya ay nakaabot ng kolehiyo, subalit dahil sa takot ng ina na baka makalimot siya sa Diyos, sa labis na katalinuhan, pinapili niya si Pilosopong Tasio ang magpare o ang huminto ng pag-aaral sa Kolehiyo de San Jose. Mas pinili ni Pilosopong Tasio ang huminto sa pag-aaral. Nakapag-asawa siya ngunit sa kasawiang palad ay nag-agad ring nabalo. Dahil sa labis na pangungulila ay ibinaling niya ang kalungkutan sa pagbabasa ng mga aklat. Crisostomo? Ako nga. Isang tao na tinuturing na kaaway ng lahat. Siya sa nagtaka sa akin, sa piling ng mga kapwa kong bilang guring.
Sa bangkay ng haing ina ay nangako ako na paliligayahin kita kahit na naman ang haing maging kapalaran. Nagpunta ako dito upang tuparin ang pangakong iyon, bagamat ikay hindi tumupad sa ating sumpaan, palalayain na kita. Maria, isa kang anghel. Maligaya akong marinig na naniniwala ka sa akin. Ngunit ikakasal ka na. Oo, yun ang gustong mangyari ng aking kinikilalang ama. Ngunit gusto kong malaman mo na minsan lang ako umibig. Tumakas lamang ako, Maria, at hindi magtatagal ay malalaman din nila ito. Paalam, Crisostomo. Sino ako? Sino ako? Nagulat ka ba sa aking hindi inaasahang pagdating? May sakit ka naman ba? Bakit maputla ka? Wala. Sino ako? Sino ako? Nagulat ka ba sa aking hindi inaasahang pagdating? May sakit ka naman ba? Bakit maputla ka? Wala. Wala na si Crisostomo. Ibig kong magmongha. Magmongha? Ang kumbento ang kamatayan. Diyos na mahabagin, ako yung iyong parusahan. Magandang umaga, Doña Consolacion. Magandang umaga, Doña Consolacion. Magandang umaga, Doña Consolacion. Vamos, magkanta ikaw! Kundi man ang gabi, kundi man ang gabi, kundi man ang Tama gabi. na! Nakakarinig! Tumigil ka na sa pagkanta! Ay, marunong naman pa naman nagaling. Magsilayas kayo dito! Layas! Baila! 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 Tinatawanan mo ako. Ikaw naman! Sayaw! Sayaw! Sayaw sabi! Hindi ka ba sasayaw? Sayaw! Christine, Basilio, ang mga anak ko, nasaan na kayo? Nay? Nay, ano nangyari sa inyo?